Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa yugtong ito ay matatalakay natin ang mga kaasalan sa kapwa Muslim at mga karapatan nito. Ang isang Muslim ay naniniwala sa mga karapatan at mga kaasalang kailangang gampanan sa kapatid sa Islam. Sinusunod niya ang mga iyon at ginagampanan niya ang mga iyon alang-alang sa kapatid niya sa Islam. Naniniwala rin siya na iyon ay isang pagsamba kay Allah at bagay na makapaglalapit sa kanya kay Allah. Yayamang ang mga karapatan at ang mga kaasalang ito ay isinatungkulin ni Allah sa isang Muslim upang gampanan niya ang kanyang kapatid sa Islam. Ang ilan sa mga kaasalan at mga tungkuling ito ay ang mga sumusunod. Una, na babatiin niya muna ito kapag nakatagpo niya bago kakausapin ito. Magsasabi siya ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakamayan niya ito at tutugunin niya ito kapag unang bumati sa pamamagitan naman ng pagsabi ng Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyon ay batay sa sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 86. Kapag binati kayo ng isang pagbati, bumati kayo ng higit na mainam kaysa roon, o gantihan ninyo iyon. At batay rin sa sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, unang babati ang nakasakay sa naglalakad, at ang naglalakad sa nakaupo, at ang kakaunti sa marami. At sa isa pang sabi niya, bibigkasin ang pagbati sa nakikilala mo at sa hindi mo nakikilala. At pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na magsasabi siya sa kanya ng Yarhamukallah, nang ibig sabihin ay kaawaan ka ni Allah. Kapag bumahin ito, kung nagsabi ito ng Alhamdulillah, ibig sabihin ang papuri ay ukol kay Allah. Matapos niyang bumahin, tutugon naman ang bumahin sa pamamagitan ng pagsabi ng Yahdikumullah wa yuslih balakum o wa yuslihu balakum. Patnubayan kayo ni Allah at pabutihin niya ang kalagayan ninyo. Yun ang ibig sabihin. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay batay rin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Na kanyang sinabi, kapag bumahin ang sinuman sa inyo, ay magsasabi siya ng Alhamdulillah. At ang kapatid naman niya sa pananampalataya o ang kasama ay magsasabi ng Yarhamukallah. Pagkatapos naman nitong magsabi ng Yarhamukallah, ay magsasabi naman ang bumahin ng Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nagsabi naman si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay bumabahin, noon ay naglalagay ng kamay niya. Ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay dinadatnan o nagbabahin, bumabahin, ay kanyang nilalagay ang kanyang kamay o di kaya ay ang kanyang damit sa kanyang bibig. At sa pamamagitan niyon ay napapahina niya ang tunog ng kanyang bahin. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dadalawin niya ito kapag nagkasakit ito at idadalangin niya ang paggaling nito. Dahil ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tungkulin ng isang Muslim sa kapwa Muslim ay 5. Una, ang pagtugon sa pagbati nito. Pangalawa, ang pagdalaw sa may sakit. Pangatlo, ang pagdalo sa libing nito. Pang-apat, ang pagpapaunlak sa paanyaya nito.
At panglima, at ang pagsabi ng yarhamukallah sa bumahin. Pang-apat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nadadalo siya sa libing nito kapag namatay ito, dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nabanggit nating hadith na kabilang sa tungkulin ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim, nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagdalo sa libing nito. Panglima, na tutuparin niya ang sinumpaan kapag nanumpa siya hinggil sa anuman. Gagampanan niya ang sinumpaan upang hindi niya masira ang sinumpaan. Ito ay batay sa hadith na isinalaysay ni Al-Barra ibn Azib. Ipinag-utos sa amin ng sugo ang pagdalaw sa may sakit, ang pagdalo sa libing, ang pagsabi ng yarhamukallah sa isang bumahin, ang pagtupad sa sinumpaan, ang pagtulong sa ginawan ng kawalang katarungan, ang pagpapaunlak sa isang paanyaya, at ang pagpapalaganap ng pagbati sa pamamagitan ng pagsabi ng Assalamu alaikum. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Pang-anim, na papayuhan niya ito kapag humihingi ito ng payo sa kanya sa anumang bagay, sa anumang gagawin. Lilinawin niya rito ang itinuturing niyang mabuti at tama. Batay ito sa sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag humihingi ng payo ang sinuman sa inyo sa kapatid niya sa pananampalataya, ay magpayo ito sa kanya. Isinalaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Pangpito, naiibigin niya para rito ang naiibigan niya para sa sarili niya, at kasusuklaman niya para rito ang kinasusuklaman din ng kanyang sarili. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga sumasampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi niya iibigin para sa kapatid niya ang naiibigan niya para sa sarili niya. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ang sabi pa niya, ang mananampalataya para sa kapwa mananampalataya ay gaya ng gusali. Pinatatatag ng isa ang isa pa. Ito ay muttafaqun alayh. Pangwalo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, natutulungan niya ito at hindi niya pababayaan ito sa anumang sandaling kakailanganin nito ang tulong niya at ang pag-aalalay niya, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, tulungan mo ang kapatid mo. Gumawa siya ng kawalang katarungan. Sabihin, tulungan mo ang iyong kapatid. Gumagawa siya ng walang katarungan o ginagawa ng kawalang katarungan. Nang tinanong siya kung papaano tutulungan ang kapatid na gumagawa ng kawalang katarungan, ay nagsabi siya, pipigilan siyang makagawa ng kawalang katarungan at hahadlangan siya sa paggawa niyon. Kaya ganyan ang pagtulong sa kanya. At napagkaisahan sa katumpakan ng hadith na ito. At sabi pa ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang lumapastangan sa karangalan ng kanyang kapatid, itutulak ni Allah ang mukha niya sa apoy sa araw ng pagkabuhay. Ikasyam, na hindi niya ito gagawan ng masama o anumang ikinayayamot nito. Iyon ay batay sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng taglay ng isang Muslim ay di lalapastanganin ng kapwa niya Muslim, ang buhay niya, ang karangalan niya, at ang ari-arian niya. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Sa isa pang sabi niya, hindi ipinahihintulot para sa isang Muslim na takutin ang kapwa Muslim. At sa isa pang sabi niya,
Ang tunay na Muslim ay ang taong ligtas ang kapwa mga Muslim sa kanyang dila at sa kanyang kamay. Muttafaqun alayh. At ikasampu, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na magpapakumbaba siya rito. Hindi niya pagmamalakihan ito at hindi niya paaalisin sa kinalalagyan nito. Naukol dito upang siya ang lumagay roon. Dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 31, verse 18, huwag mong ibaling palayo ang pisngi mo at huwag kang maglakad ng paglalakad na pagmamayabang sa lupain. Tunay na hindi minamahal ni Allah ang bawat mayabang na mapagmalaki pa. Ito ay dahil sa ang sabi rin ng sallallahu alaihi wasallam na sugo ni Allah, walang isa na magpakumbaba kay Allah. Ibig sabihin, walang nagpapakumbaba kay Allah na hindi niya ito itinaas. Ito ay ayon din sa napag-alaman hinggil sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapakumbaba sa bawat isa. Hindi siya nangahamak, hindi niya inaaba na maglakad kasabay ng mga balo, mga dukha, at pinupunan niya ang kanilang pangangailangan. Ayon rin sa sabi niya, huwag ngang patayuin ng sinuman sa inyo ang isang tao mula sa kinauupuan nito at pagkatapos ay uupuan niya iyon. Sa halip, palawakin ninyo ang puwang at magbigay kayo ng puwang.